Labanan di umano ni Charis Pimpinko. Si Charis ba? Kamukha lang. Lalabanan di umano ni Sandro Marcos si VP Sara pagdating ng 2028 election. Sabi ko nga mga kababayan, this is good news. Bakit naman naging good news? Di ba? Nalalabanan ni Sandro Marcos si VP Sara sa presidential election sa 2028. Konting tumbling na lang yan ha, mga atat kuya. 2 buwan na lang, 2026 na. Mabilis ang like 2 years and a half na lang yan mga alat kuya. Next year, i-declare na ng mga nangangarap maging Pangulo na sila itatakbo for presidency. Bakit? Para di ba, mapag-usapan kaagad. And tumatak agad sa isip ng mga Pilipino na okay, 2026, ito na yung mga nagsasabing tatakbo. Pagdating ng 2027, magpa-file na ng candidacy. Mga latter part ng 2027. Mga October, November. And then, 'di ba? 2028 na yung kampanyahan at ang halalan. Bakit good news? Ibig sabihin, tanggap na ng pamilyang Ngagva na inevitable ang election ng 2028 unless isabak nila ang Pilipinas sa giyera na sa tingin ko hindi sila mangangahas dahil bago pa paulanan ng missile ang mga Pilipino ay siguro dapat munang sipain at palakulin ng mga Pilipino ang salot sa Pilipinas. Something, right? Payag kayo mga atit kuya na magkandamatay ang lahat dahil sa giyerang hindi naman dapat tayo kasali? Ay baka dapat maunang mamatay ang mga yawa. Alalahanin nyo, 120 million tayo o iilan lang naman yung mga angka ng mga demonyo sa Pilipinas. Ilos, right? So, dahil nga sa corruption na yun sa DPWH, again, isa lang yan sa mga departments, mahigit 20 pa yung departments at sa palagay ko lahat may corruption, iisang departamento pa lang ang eskandalo ngayon, yung sinunog nga, may nasunog, di ba? Para siguro walang ebidensya ng mga kontrata or, I don't know, paper trail ng evidence laban sa kanila. 'Di ba? Yung mga katay-up nilang mga politiko, bangko, engineer at kung anik-anik pa, contractor, 'di ba? Sinunog. So, dahil nga sa eskandalo na ito, parang maraming mga Pilipino ang lumalabas sa lansangan, 'di ba? Nagpapahayag ng kanilang galit, disappointment, lahat na, frustrations, na, teka muna, budol ka, nangako kang tutuloy mo na simulan tatay digong, pinakulong mo tatay digong poke, ng ino kang yawa kang demonyo kang piste kang salot kang buisit kang pagigil, no? Anyway, yun pa lang, di ba? Ano pa kung isasabak nila sa giyera ang Pilipinas, mapigil lang yung elections. Ngayon, mga kababayan, hindi rin nila magawang kalikutin ang konstitusyon natin or baguhin ang saligang batas natin in favor of them. Pero mukhang gagawa nila ng paraan. At dito na nga po papasok na pwedeng mag-qualify si Sandro Marcos as presidential candidate. Kasi, may naisip ako. Kung hindi man tatakbo si Sandro Marcos, baka si Amy Marcos ang tumakbo. Kung hindi man siyang tatakbong presidente, baka maging vice president siya ni VP Sara. Parehong babae ang maglalaban. Kasi feeling ko mga kababayan, tatakbo si Lenny or tatakbo si Risa. At tatakbo din si Laila de Lima. Maalin man, is it gonna be Risa and Lenny tandem? Or Risa Ontiveros and Laila de Lima tandem? Kung parehong babae ang panlaban ng mga Pinklawan, pwedeng parehong babae ang panlaban ng DDS. Baka VP Sara ito as for president at Amy Mangga for vice president. VP Sara, huwag kang pumayag na maging vice president mo. Kaya backfight ka niyan. Kataydo rin ka niyan. She was not called Mangga for nothing. Puro ik-ik yan. Sabi ni Ma'am Hanilit. Kaya yung mga Iminatics, galit na galit kay Ma'am Hanilit. Real talk magsalita eh. Kapag ka naging vice president ni VP Sara si Mangga, hindi natin alam kung ano mangyayari kay VP Sara para si Mangga ang mag-take over, di ba? Pwede yun. Alam niyo naman ang angkan ng mga yan, hindi aawayin ni Chavit Singso ng mga yan kung hindi mga traidor ang angkan nila. Mga mga manggagamit, users. Hindi lang pala tayo nagsasabi. Actually, hindi users, mga useless, walang kwentang angkan. May nagsabi sa kanila niyan. May isang pinatay
na tinawag na mga users ang mga yan at sinabi naman ni Chavit Singson na mga useless ang angkan ni Nangiwi, including that mangga na dikit ng dikit kay VP Sara at talagang pinangangatawanan niyang totoo ang kanilang friendship. Sana VP Sara, hindi ka nabubudol ha. Anyway, paano nila mapapatakbo si Sandro sa 2028? Eh, ang qualifications po for presidency mga kababayan, babasahin ko sa inyo ha. Or ang mga requirements para maging eligible ka sa pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas ay hindi qualified si Sandro Marcos. Sabihin ko lang. Requirements sa eligibility sa pagtakbo ng Pangulo ng Pilipinas at ng Vice Presidente. Ano ba gayang mga yan? This is from Krappler. Number 1, at least 40 years old and above. So, dapat 40 anyos ka na pataas. Number 2, registered voter, single or married, of course. Tatakbo ka, hindi ka rehistradong botante. Teka mo. Number 3, able to read and write. Ito yung medyo controversial. Babalikan ko yan mamaya. Number 4, male or female Filipino citizen by birth. By birth. Hindi by naturalization. Dito yata kinwestiyon si Grace po. Kasi talaga bang sa Pilipinas ka pinanganak? Hindi mo naman alam, hindi mo naman inaalam at baka kung alam mo man, hindi mo sinasabi kung sino totoo mong mga magulang. Malay mo sa Amerika yung pinanganak, American citizen si Grace po. Number 5, resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding election. Parang dito nga rin na-question si Grace po dahil hindi naman siya nakatira sa Pilipinas nung tumakbo siya noong 2016 and then tumakbo laban kay Tatay Digong. Luckily, hindi siya nanalo. Gaano katotoo ang tseka na si Grace po ay kapatid ni Nangiwi Jr. or kamag-anak? Anak ba yan ni Marcos Sr. kay Rosemary Sonora? Si Grace po hindi naman yung anak ni di ba? Ni Fernando po at saka ni... Sino yung asawa ni Fernando pong maganda? I forgot her name already. Nasa probinsyano yung dati. Sino kayo? Paki-comment sa comment section. Yung Rosemary Sonora, yung kapatid ng asawa ni Fernando po, tama ba? Pero si Grace po, kamukha naman ni Fernando po, laki-laki nga lang ng noo, right? Anyway, balikan ko yung able to read and write. Bakit controversial yan? Kasi, mga kababayan, ikaw ang magpapatakbo ng buong bansa. Dapat hindi lang ikaw marunong bumasa at Susan Roses. Kapatid ba yan ni Rosemary Sonora? Plus 5 points na nakasagot. Ayan. Kami nga mga kababayan, okay, makakapagturo ako in private kasi I have a diploma in secondary education. Pero hindi ako pwedeng magturo sa public na mas malaki ang sweldo. Dahil kailangan ko munang ipasa ang LET or licensure exams para sa mga teachers. Ganon din po ang mga abogado. Bago ka makapag-practice ng law, pumasa ka muna dapat sa bar. Kawawa naman yung hindi pumapasa sa bar na ayaw magbayad ng 5K ko. Sino yon? May comment nga rin sa comment section. Yung bar flanker na ayaw magbayad. Hindi niya maidikit sa pangalan niya siya attorney. Paano pumasa yun? Ang bobo talaga. Siya ang totoong bobo. Bulok sa spelling, bulok sa grammar. Anyway, ang mga pulis, ganyan din, di ba? Kailangan mag-NAPOLCOM, so on and so forth. Even yung mga accountants, right? Hindi ka pwedeng CPA kung hindi ka pasado sa board. And then here comes the position to lead the whole nation, pero ang qualifications, able to read and write. Kaya hindi kayo nagtataka na, sino may libag-libagin na yan? Kaya hindi kayo nagtataka na may mga tumatakbong nuisance candidates kasi hindi sila pwedeng tanggihan. Minsan may mga aning-aning na tumatakbong pagka-presidente, right? Nagpaparehistro sa COMELEC a year before the elections. Kasi nga, ang qualifications, baka naipasa nila lahat yon plus able to read and write. Kahit naman ikaw kahit elementary, di ba elementary lang ang natapos mo or baka hindi mo pa nga natapos, baka grade 1 ka lang pero marunong ka nang bumasa at sumulat, ay pwede ka maging presidente ng Pilipinas. Anong klase yan? Ito yung mga bagay na dapat baguhin sa konstitusyon natin o sa saligang batas natin. Kailangan yung able to read and write na yan mga ate at kuya ay gawin ng siguro at least may master's degree.
or doctorate degree. Hindi pwedeng college graduate ka lang. Hindi talaga pwedeng college level. Kahit nga yung mga call center, di ba? May mga call center na kailangan nakatungtong ka ng college bago ka ma-hire. Kasi ang expectations ng mga companies ay magaling ang communication skills mo kapag tumungtong ka na ng kolehiyo. O, ang taas ng requirements sa pag-apply ng trabaho, tapos pagkapangulo, dapat marunong ka lang bumasa at sumulat. Ngayon, sa lahat ng qualifications na yan, yung number 1 dyan lagapak si Sandro Marcos. Kasi dapat ang edad mo ay 40 years and above. Si Sandro ngayon, 31 years old dahil pinanganak siya noong March 1994. So, 1994 hanggang 2004, 10 years old siya. 2004 to 2014, 20 years old siya. 2014 to 2024, yung last year, 30 anyos. 2025 ngayon, 31 siya. 26, next year, 32 years old. 2027, 33 years old. And then, 2028, 34 years old pa lang si Sandro Marcos. Hindi siya papasa. Right? Tama ba? 31 siya ngayon 32, 33, 34. Tama ba? Yeah. 34 years old pa lang. Kaya nga gusto nilang kalikutin ang konstitusyon din, mga tetkuya, yung mga pa-people's initiative na ganyan. Tapos recently may napabalita na ibababa yung age requirement para sa posisyon ng Pangulo at saka ng pangalawang Pangulo. Diba? Mukhang ipupush din nila si Vico Soto. Malay nyo ang tandem sa 2028, Sandro Marcos and Vico Soto tandem. Kasi hindi lang naman pwede dilaw ang merong patatakbuhin, right? Yang si Lenny or si Risa, or si Risa at si Dilima, or malay natin si Risa at saka si Trililing, ang tandem ng Pinklawan. So dapat may may candidate din ng administrasyon. Imposible namang maging candidate nila si Risa. So malamang sa alamang ang patatakbuhin nila diyan si Sandro Marcos. Kung hindi man si Mangga. Right? Tapos puro mga award yan si Sandro sa lower house, 'di ba? Na most performing congressman, youngest kineme-latik, mga may pa-trophy at may mga pa-award agad yung Sandro. Pinapabango talaga. At yun nga po yung post kanina ni Attorney Rowena Guanzon na mukhang patatakbuhin nila si Sandro. Ngayon, mananalo ba ito? Sabi nga dito ni Congresswoman Rowena Guanzon, Sandro Marcos is underage, and with the anger of the people against Marcos administration, they will not vote for another Marcos. Dito na papasok yung hashtag natin na never again to any Marcos, including that Manggang Kinalabaw. So, anong sabi dito? Pag pumasa na ang batas na sinusulong sa Kamara or lower house na pababain ang edad hanggang 35, ang pwedeng tumakbong Pangulo at pangalawang Pangulo ay si... Baka makapiright tayo. At pangalawang Pangulo, pwede na siya na... Hindi ko mabasa atin. Hirap basahin. Maghaharap itong si Sandro Marcos at si VP Sara pag may pag-asa kayang manalo ang isa pang Marcos. May mga gusto pa kaya, may magkagusto pa kaya sa isang Marcos, sabi ng original na nag-post. 34 pa lang nun si Sandro Right? 34? So hindi pa rin kung 35 and above. Nagugulimihanan ako. Pero kini-question talaga to ni Mama Bing, ni Congresswoman Rowena Guanzon. Underage pa. Oo nga, underage siya ngayon at kahit kalikutin nila, 34 pa lang siya noon. Tama ba? 31 siya ngayon Plus 3 years remaining. 26, 27, 28. Pagpatak ng 2028, yung presidential elections, tatakbo itong presidente. Ay, matigas ang mukha kung tatakbo. Tama ba? Pwede siyang tumakbo sa Senate. Pwede pa siyang manalo. Pero again, mga kababayan, ang palagay ko dito ay magkakaroon ulit sila ng secret candidate na hindi natin malalaman na kandidato nila. Bubudulin ulit tayo. Yung galing nila sa pambubudol sa atin noong 2022 or yung nagtandem nga si VP Sara at si Ngiwi, grabe, di ba? Hindi lang tayo ang nabudol. Even VP Sara, nabudol siya. Siya ang unang nabudol. Nakipag-tandem siya sa di umano'y
Adik, sabi ni PRRD. Galit na galit ang babaeng ahas, kaya siguro pinakidnap si Tatay Digong. Tinawag na bangag-bangag. Bad shot na siya sa akin. Sabi rin ni Butod, di ba, kay VP Sara, bad shot na siya sa akin. Oh. So, yung galing nila ng pagkakabudol sa atin noong 2022 na kung todo suporta tayo, I have a feeling na mas gagalingan pa nila mga kababayan pagdating ng 2028. Gagalingan nila to the point na hindi natin malalaman na yung kanilang kandidatong sekreto ay iisipin natin kakampi natin. Feeling ko nga lalaki ang patatakbuhin nila na hindi natin malalaman na sekretong kandidato yun ng pamilyang magnanakaw, ng mga makakaliwa, ng mga oligarchs, and even ng mga pinklawan. Pero may patatakbuhin pa rin silang pink. Yung pagtakbo ni Sisa Virus, kung sakaling tatakbo siyang presidente, at running mate niya si Treliling, or maybe si Lenny Lugs, or maybe si Dilima, parang ano yan decoy, tama ba? Ano yan, panglansi sa atin? Na hindi ang aming kandidato talaga si BFF Lenny tsaka si Sisa Virus, pero wag kami sikreto silang manok. Just like what happened in 2022. Tumakbo si Lenny, akala natin yun ang totoong kalaban pala yung katandem ni VP Sara. Which is which, mga ate at kuya? Tatakbo kaya si Sandro o may sikreto silang kandidato? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.